Dalawang welcome natin ngayon. Salamat. Okay. So, isang kagalakan ito sa ating Panginoon ngayon na sasama-sama tayo sa ating punong panalangin. Now, gusto kong buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Salmo. Ito ay nasa kabanatang 25. Psalms 25. At ang Salmo ito ay mayroong 22 talata. Ngunit ang ating babasahin ngayon ay ang mga talatang 1 hanggang 7. Ito pong Salmong ito ng 25, nalalagay po rito ang matalinong gabay ng Diyos. Ito yung nilalaman ng 25, katalinuhan ng gabay ng Diyos. Basahin natin ang verses 1 hanggang 7. Ganito po ang sabi. Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala. Huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang dahilan. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan at sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong kahabagan at ang iyong tapat na pag-ibig, sapagkat ang mga iyon ay mula pa ng unang kapanahunan. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng ating kabataan ni ang ating mga pagsuway. Ito pong unang bahagi ng ating pag-aaral ng Psalms 25, pinamagatan po itong panalangin sa oras ng kagipitan. Bago lahat tayong ay manalangin. Opo, Panginoon, lahat po naririto na inyong mga tao ay hindi po nawawala sa kagipitan ng aming pong buhay. Sari-sari, iba-ibang kulay ang gumigipit sa amin. Masakit, matindi, mabigat, matiling. Ngunit may pag-asa kami sa inyo sapagkat buhay kayo at ang inyong mga salita ay patuloy na bukas para sa amin. Kaya ngayong gabi, hiling namin na nawa magsalita kayo sa aming kalagitnaan kung paano kayo nagsalita kay Haring David. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Na itong salmong ito, Psalms 25, wala tayong makitang patayan o kasaysayan kung kailan ito nangyari. Ngunit may posibilidad na ang awit na ito ni Haring David ay sa panahon ng kanyang pagtatago sa kanyang anak. Sapagkat siya ay tinutugis dahil sa payo ni Ahithophel. Si Ahithophel, ito yung matarik na kaibigan ni Haring David. Kanya itong kaibigan at halos kapatid, halos kumakain sila sa isang plato. At dahil si Haring David ay naalis sa trono, itong si Ahithophel tumalikod kay David at minabuti niya kumampi sa mga agaw ng trono. At dahil dito, si Ahithophel, siya ay nagpakilala kay Absalom na isang matalinong tagapagpayo. At sa kanyang payo, mababasa natin sa Psalm chapter 7, parang pinapakita niya na gusto niyang agawin, kunin ang trono ni Absalom. Sapagkat sabi niya, O Haring Absalom, papiliin mo ko ng 12,000 kalakihan at tutugisin ko si Haring David na yung ama na ngayon ay pagod na pagod sa pagtakas. At yan, mapapatay ko yun. At ang mga taong kasama niya ay madadala sa iyo. Ngunit, sa biyaya ng Panginoon, hindi nagpabaya ang Panginoon sa kanyang layunin kay David. Siya ay nag-iwan ng isang tao ng pangalan ay si Hushai. Ang Hushai niya, kasi isa rin siyang tagapagpayo ni Haring David at sinuko siya ng Panginoon para baliwalain ang counsel ni Ahithophel.
At pinuntahan niya ito. At itong si Absalom naman, naghanap siya ng panibagong tagapagpayo at nakita itong si Hushai. At ang sabi ni Absalom, ano masasabi mo sa payo ni Absalom? Ani Ahithophel. Ang sabi ni Hushai, sa ngayong oras na ito, hindi mabuti ang payo ni Ahithophel. Sa pagkilala mo ang iyong ama, pag oras tumakas yan, parang leon na. Na kapag inagaw mo ang kanyang kinakay, ityak mapapahamak ka. Manlalamig ang sundalo mo kung sa oras na ito, hahabulin niyo si David. Mas maigi pa, ikaw na mismo, Absalom, ang humanap ng iyong mga sundalo, buong sundalo mo, at habulin si David na parang hamog kang darating sa kanila. Tahimik na tahimik at magagapi mo si David. Kaya sabi ni Hushai, mas maganda ang payo ni Hushai. At si Ahithophel, na kaibigan ng David, na traidor, na tumalikod kay David, at pagkamatay. Dahil hindi tinanggap yung kanyang payo. Ang payo ni Hushai ay upang si David ay makapagpahinga sa kanyang paglalakbay, pagtatago. Nang sa ganun, ay makapaghanda siya. At dahil dito, si Haring David, ayon sa kontekstong yun, nasa isang lugar na nagtatago dahil nais siyang patayin ni Absalom. Kaya nilikha ni David ang awit na ito, Psalms 25, sa panahon ng kanyang kagipitan. At ang salmong ito na kanyang nilikha ay may katalinuhang itinuturo maging sa ating panahon ngayon kung anong dapat natin gawin sa oras na kagipitan. Maaring ang kagipitan natin, pananalapi. Maaring kagipitan natin, problema sa ating paligid. Ano bang kagipitan meron ka? Ang mensaheng ito, ang salmong ito, ay pinasulat ng Panginoon sa magitan ni David upang bigyan tayo ng katalinuhang paraan. So ano ang ginawa ni David nung siya'y maglikha ng awit ito? Ito'y awit ng pananalangin. So, sa kanyang panalangin, ito'y nagtataglay ng dalawang mahalagang nilalaman. Una, panalangin ito, verse 1 to 7, tumawag sa Panginoon. Yung unang nilalaman na napakahalaga. Verse 1. At verses 2 to 7, humiling sa Panginoon. Humiling siya sa Panginoon. So, tingnan natin ang verse 1. Saan dito nga rin David? Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking laro. Ito yung nagbibigay sa atin ng katalinuhan na sa oras ng ating kagipitan, huwag tayo magatubiling tumawag sa Panginoon. Yun ang unang-unang ginawa ni David. Tumawag siya sa Panginoon. At ang kanyang pagtawag, tiniyak niya. Ang sabi niya, sa iyo, Panginoon. Hindi siya tumawag sa kanyang mga counselor, mga tao. Kung ano dapat natin gawin, labanan naman natin siya. Hindi nanangan si David kung anong sasabihin ng tao. Hindi rin siya nanangan kung anong sasabihin ng mga Diyos-Diyosan. Kundi ang sabi niya, sa iyo, Panginoon. Yung Panginoon dyan ay Yahweh or Jehovah. Na ibig sabihin, ito yung Panginoon na walang katapusan na nako na siya'y katapagligtas. At sabi ni David, sa iyo, O Yahweh, ako ay tumatawa. Hindi sa Diyos-Diyosan. At ang sabi niya, itinataas ko ang aking kaluluwa. Yung pong itinataas ni David ang kanyang kaluluwa, ito isang picture ng paghahandog o pag-aalay. Sa panahon, sa lumang tipan, kapag sila'y nag-aalay, itinataas nila ang kanilang handog na hayop at ito'y kanilang ginigilitan para mamatay at sunugin para sa harapan ng Panginoon. Now, may sinabi din ang banal na sulatan sa mga mananampalataya sa ating panahon, Romans 12:1, na ang sabi ng ating banal na kasulatan, na kapag tayo ay nasa kagipitan, alalahan natin ang kabutihan ng Diyos at ihandog natin ang ating mga sarili, hindi lang kaluluwa. Ang sabi nito, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan
na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Ang sabi ni David, itinataas ko ang aking kaluluwa. Yung sinasabi, itinataas, walang katapusang inihahandog ni David ang kanyang sarili sa Diyos sa panahon ng kagalakan, panahon ng kasaganan, at lalo sa panahon ng kagipitan, siya laging nag-aalay ng kanyang kaluluwa. At yan din sinabi sa atin sa Baptipan. Ialay din natin ang buo nating pagkatao bilang tinubos ni Kristo. Ito yung ating paglilingkod. Kaya kapag tayo ay nag-aalay ng ating sarili, pinapatay natin ang ating sarili sa kamatayan, sa kasalanan, sa karumihan, kundi buhay nating binibigay sa Diyos, yan isang pag-aalay. Nakakalungkot sa Diyos yan. Nakakalungkot sa Diyos na lagi natin ihandog ang ating mga sarili. Yun ang kung natin sinabi, tumawag sa Panginoon at tanging sa Panginoon. At ikalawa, humiling sa Panginoon. Verses 2 to 7, naulan natin sa ating pag-aaral sa Lord's Prayer. Saan tayo dapat tumatawag? Sa Ama, sa Diyos, hindi sa tao. Sa Ama. At ngayon, pagkatapos noon, tayo hihiling. Yun ang ikalawang bahagi ng Lord's Prayer. Yung una, pagpupuri sa Diyos. Ikalawa, kahilingan natin sa ating mga sarili. At dito, mayroong kahilingan si David na apat na kahilingan. Verses 2 to 7. Kapag tayo nasa kagipitan, hilingin natin sa Diyos ang mga bagay na ito. Una, sabi niya, O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala. Huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway sa akin, huwag nawa magkatuwa. Anong kahilingan ni David? Unang-una, huwag nawa akong mapahiya. Yun ang kanyang unang kahilingan. Huwag akong mapahiya. Saan? Sa kabiguan ng pagtitiwala ko sa iyo. At mga kaaway ko, sila'y mananaig sa akin at sila'y magkakatuwaan. Alam niyo ba kapag ang isang tao, tulad ngayon sa panahon ni Absalom, nagkatipon-tipon ang maraming tao doon at marami silang pinag-usapan tungkol kay David. At sasabihin ng mga tao nito, habulin natin. Wala na siyang pagkakatao ngayon. Tinalikuran na siya ng Diyos. Wala na siyang makukatulong sa Diyos. Saan nga pagtitiwala niya ngayon? Tayo yung nakapwesto ngayon. Tayo may hawak ng trono. Kaya sabi ni David, huwag niyo akong hayaang mapahiya na ang pagtitiwala ko sa iyo at baka sila'y magkatuwa sa akin. At ganun din ang buhay natin. Minsan sa ating kagabitan, dahil sa ating pagtitiwala sa Diyos, naghihintay tayo sa ating Panginoon na siya ang gagawa ng ating solusyon. Kung minsan nakakalabang yung ating kaaway, nagtatawa sila. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni David, huwag hayaang magtawa sila. Kundi, sino ang dapat pagtawanan? Sa bandang muli, ang sabi dito sa verse 3, huwag na huwag mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Sa iyon. Sino dapat mapahiya? Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang dahilan. Sino yung gumagawa ng kataksilan eh? Si Ahithophel. Namatay si Ahithophel dahil sa kanyang pagtalikod kay David. Nag-try siya sa kanyang best friend, si Hushai. Hindi alam ni Absalom na sa loob ng kanyang kaharian, mayroong lingkod na tapat sa Diyos at lingkod na tapat sa kanyang hari si David. At yun ang gagamitin ng Panginoon para mag-paralyze lahat ang pinaplano ng kaaway. Sila ang mapapaya. Iyon sabi ni David. Ibig sabihin si David, siya ay nagtitiwala kung ano ang magiging desisyon ng Panginoon. Hindi siya lumalaban sa kanila, hindi siya nakikipag-argue sa kanila, kundi naghihintay siya ng vindication ng Panginoon. Naghihintay siya na ang Diyos mismo ang magtanggol sa kanya sa takdang panahon. Mapapahiya yung mga tao ito na sadyaan na gumagawa ng kataksilan. Ikalawang kaibigan, David, verses 4 to 5. Ang sabi dito, ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon.
sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako ay iyong turuan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan at sa iyo naghihintay ako ng buong araw. Nakita niyo, hindi siya nagdidepende sa kanyang karunungan, sa kanyang kalakasan, sa kanyang posisyon. Alam niya siya'y pinahiran bilang isang next king of Israel, pero hindi niya pinahawakan yun. Si David ay nagtitiwala sa Panginoon at ang kanyang hiling, huwag mo akong iwanan sa aking sarili. So yun yung kalawa ng hiling, huwag na akong iwanan. Saan? Sa kanyang sarili, na magmalaki siya, na magmayabang siya. At very dependent sa Panginoon. Ang unang-una niya kahilingan na huwag siyang iwanan ay tungkol sa kanyang karunungan. Sabi niya, ipaalam mo sa atin ang iyong mga daan. Na matalino si David, marunong siya. Pero hindi siya nagtiwala sa kanyang mga sariling pamamaraan ng kanyang daan. Sapagkat mayroong dalawang daan na sa tingin ng tao ay maganda, pero doon ito pamamaraan. Mas gusto ni David na turuan siya ng daan ng Panginoon. At alam natin, ng daan ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kanyang salita. At ikalawa, ang sabi niya sa verse 4, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Hindi lamang daan, kundi landas. Naalam natin sa Psalms 119 verse 105, ang salita ng Diyos ay ilaw ng aking daan, ng aking paa, at liwanag ng aking landas. Si David, hindi siya nagtitiwala sa kanyang karunungan. Hindi siya nakipagsagwatan sa mga tao. Ito, masabi nyo? Ito, gawin natin, ito. Sige. No. David, nagtiwala Diyos. Ang Diyos ang kanyang pinagkakapitan. Kapag tayo nagigipit sa ating tumatakbo, saan tayo nagtitiwala? Sa mga taong may kakayanan, nailigtas ka. Sa mga tao, akala mo, tutulong sa iyo habang panahon. Saan tayo tumatakbo? Dapat sa Diyos. At ang sabi pa niya, verse 5, akayin mo ako sa iyong katotohanan. Bakit? Lahat ng kapaligiran niya kasi numalingan. Oo, si Ahithophel, lingkod ng Diyos. Pero sinungaling. Siguro siya ay lingkod ng Diyos, pero ginagamit ng Panginoon sa teritoryo ng mga kaaway upang iyain sila pagdating ng panahon. Bakit ang sabi David dito na akayin mo ako sa iyong katotohanan at ako yung turuan? Sapagkat, sabi niya, ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo naghihintay ko ng buong araw. Ikaw ang aking kaligtasan, kaya sa iyo ako umaasa. Ang pag-asa ko ay sa iyo lamang. Na hindi tao ang nagdikta sa atin. Pagka tayo ay lumalapit sa tao, ginagawa natin Diyos-Diyosan na. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan. Kailangan natin, pastor, nagka-problema ko, siya lumakasulba rin sa atin ito. Kaya magtiwala doon, ginagawa niyo Diyos-Diyosan yung pastor. Ginagawa niyo Diyos-Diyosan ang mga tao. Sabi si Jeremiah, chapter 19, sumpain ang mga tao magtitiwala sa kapwa-tao. Sapagkat kung sa tao tayo tumatakbo, ano ang problema natin? Nangangahulugan hindi tayo nagtiwala sa Diyos. Ang hangad natin ay ginawang magbibigay ng tao at hindi ginawang magbibigay ng Diyos. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kapagligtas eh. But dapat, sa Diyos tayo. Kapag tayo nakikipit. Ikatlong kahilingan dito ni David, verse 6. Sabi niya, alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong kahabagan at ang iyong tapat na pag-ibig sapagkat ang mga iyon ay mula pa ng unang kapanahonan. Ano po ang kanyang kahilingan dito? Na huwag siyang kalimutan. Huwag kalimutan. Now, yung galing ni David ba, huwag kalimutan? Hindi noon, kapatay ang hinihiling David. Lord, marami akong nagawa. Ako'y nakatulong dyan. Kaya kung kalimutan yung aking ginagawa, tulad ng panalangin ni Zechariah. Pero sa context dito, ang sabi ni David, huwag mo kong kalimutan, batay sa iyong kapagan. Hindi batay sa aking kagalingan. Mahabagin ka, Diyos eh. Sabi niya ito, sa verse 6, alalahanin mo
Dahil sa iyong kahabagan at pag-ibig sa akin na tapat, iniligtas mo ko mula sa kadiliman. Kaya, huwag mong kalimutan ayon sa iyong kahabagan at iyong tapat na pag-ibig. Dahil kung sasabihin ko, huwag mong kalimutan, Panginoon, ako'y lingkod ninyo, ako'y pastor, magaling ako. Eh, sino ka ba? Kaya ka naging ikaw dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ka naging ikaw dahil ikaw ay ikaw. Kundi ikaw ay naging ikaw dahil sa kahabagan at steadfast love of the Lord. Kaya sabi ni David, huwag mong kalimutan sa pamamagitan ng iyong kahabagan at ng iyong tapat na pag-ibig. Bakit? Ano ba yung kahabagan at tapat na pag-ibig? Sabi ni David, sapagat ang mga iyon, yung dalawang yun, kahabagan at tapat na pag-ibig ay mula pa ng unang kapanahunan. Ibig sabihin hindi nagbabago. Kung paano ang Diyos ay eternal, ganun din ang attributes ng Panginoon. Kaya sabi ni David, kung ako alalahan mo, Panginoon, sa aking kakayanan, kung sino ako, wala akong silbi. Ngunit kung alalahan mo kung dahil sa iyong kahabagan at dahil sa iyong tapat na pag-ibig, meron akong pag-asa sa iyo. Minsan, sa buhay natin, kung tayo nalilibig, huwag natin sabihin sa Diyos, Lord, marami akong nagawa. Kung kahit na ako naging tapat sa inyo, bakit ganito? Diba kadalasan ganun ang tanong natin? Kung kailan ako naging malapit sa iyo? Eh, sino ka ba? Sino ka ba? Na magsalita ng gano'n? Ikaw ay naging ikaw dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya dapat yun ang panalangin mo, Lord. Alam ko, wala akong magagawa sa sarili ko, ngunit dahil sa iyong tapat ng pag-ibig, kahabagan sa akin, alalahanin mo. Huwag mong alalahanin sa iyong buod dahil mapupuglaw ako. Mapupuglaw lang. Kung paano ikaw ay Diyos na wala hanggan, ganun din ang kahabagan at ang iyong tapat na pag-ibig simula pa ng unang kapanahunan. Kaya kung sa akin nakadepende ang kakayanan para ako'y alalahanin, wala akong magagawa. Pero kung ididepende mo sa iyong kahabagan at tapat na pag-ibig sa akin, malala. At pang-apat na kailangan ni David, verse 7. Sabi niya, huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan ni ang aking mga pagsuway. Pag sinabi kong kasalanan ng aking kabataan, maraming ginawa si David na kasalanan. Bagaman siya isang lingkod ng Diyos, masunurin siya sa kanya. Pero lahat ng kanyang kasalanan yon, in the past, mas panggiran. Tinatawad na. Kaya huwag mo sana akong alalahanin sa ating kabataan, sa atin. Marami tayong mga kasalanan dahil sa ating kamangmangan pa. Bata pa tayo sa pananampalataya, marami tayong mistakes. Pero yun ang pinatawad ng Diyos. At ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, makikita natin sa kamatayan ni Kristo. Para tayo mapatawad sa ating nakaraan, sa kasalukuyan, at sa inaharap, kailan mamatay si Kristo. Kaya wala tayong takot pagdating doon sa nakaraan. Maaring sa kasalukuyan. Sabi nga ni David sa Psalms 32 verse 1 and 2, sabi niya, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway ng kasalanan ng tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinararatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang Espiritu ay walang paglalaya. Kaya, yung pong panalangin dito kay David sa verse 7 ay huwag nawa siyang paratangan. Hindi ganoon ang Diyos eh. Ang sabi nga sa Romans 8:1, ang sino mang na kay Kristo, wala na. Wala na sa ilalim na kakasulan. Wala na sa kakasulan. So lahat ng na kay Kristo ay wala ng paghahapon. Sapagat ang sabi, wala na ng katulan sa mga na kay Kristo. Kundi, alalahanin mo ako ayon sa iyong wagas na pag-ibig. Sabi dito, huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan. Diba, mayroong awit tayo, Lord, if you mark our transgressions, who will stand? Kung babalikan ng Diyos ang ating mga nakakasalanan, sino ang kakagat sa Kanya?
Pero sabi ni David, napakabuti ng Panginoon sapagkat hindi mo ako alamin sa aking mga nakaraan. Kundi, ang sabi niya, ayon sa iyong wagas na pag-ibig, alalahanin mo ako. O Panginoon, alang-alang sa iyong kabutihan. Dalawa ang batayan niya. Na hindi nababalikan ng Diyos yung kanyang dating kasalanan nung siya ay kabataan at ang kanyang mga pagsuway dahil sa dalawang bagay. Kundi sabi niya, alalahan mo ko ayon sa iyong wagas na pag-ibig. At alalahan mo ko alang-alang sa iyong kabutihan. Mapagmahal ka o Diyos at napakabuti mo. Kaya hindi ako dapat natakot sa aking nakaraan. Pero sabi niya dito, ni David, sa verse 3, dapat mapahiya sa kasalukuyan, mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang bigla. Yung mga kasalukuyan. At alam natin, lahat na pahamak din yung mga kasama yan sa buwan. Diba? Noong ibigay na ng Panginoon ng hatol, at ikinalungkot ni David siya. Kaya sabi ni David sa kanyang pag-iyak, oh, Absalom, my son, Absalom. Nakakakulto. Minama ng anak, pero nagbibetes sa kanya. Tumalikot sa kanya. Nag-traitor sa kanya. Nakipagsakwatan sa mga maraming tao. Nais niya agawin ng Roma. Kaya tatlong bagay po ang tinuturo sa atin dito sa prayer ni David sa kagipitan. Panalangin sa oras ng kagipitan. Una, pinapakita talaga rito, napakalagang tumawag tayo una sa Panginoon sa oras ng kagipitan. Huwag tayong lumapit sa tao. Malalaman mo lang sa tao talagang nagtitiwala. Marami. Dapat sa Diyos. Si Ahithophel, di siya marunong tumanggap ng kalooban ng Panginoon. Dahil kalooban ng Panginoon na si David maalis sa trono. Pero siya, naniguro siya. Nawawalan siya ng posisyon kapag sumama siya kay David. Hindi na siya uupo doon sa karian, sa kingdom. Kaya, tinalikuran niya si David at kumampi sa kaaway ni David. Ano nangyari? Pangaman siya. Pero si Hushai, bagamat naroon siya sa kingdom, pero siya yung instrumento ng Diyos para magpahiya pagdating ng panahon ang pinagtalo. Kaya na napakalaga talaga kapag tayo nasa oras ng kagipitan, una tayong tumawag sa Diyos. Sa Diyos tayo tumawag. At ikalawa, napakalagang tumawag tayo sa Diyos ayon sa ating relasyon sa Kanya. Kumusta ang relasyon natin sa Diyos? Masasabi kaya, kung nasabi ni David na, Lord, alalahan mo ko sa iyong kahabagan at sa iyong loving kindness. Huwag mo nang alalahanin ang kasalanan ko sa nakaraan sapagkat ako ay pinagkaroon na. Yung kaya ang ating relasyon sa Panginoon. O baka verse 3 na tayo ay gumagawa pa ng sadyaang kakaksilan. Tsaka natin ang ating relasyon sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ko sa Psalm 66, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear. Mayroon kang tinatagong kataksilan sa iyong puso. Hindi ka pakikita ng Diyos. Maaaring nananagahan tayo ngayon. Pero be sure you sin and find God. Then thirdly, napakalagang tumawag tayo sa Diyos na inihandog natin ang ating sarili. Sabi ni David, itinataas ko sa iyo ang aking kalooban. Malinis, Lord. Malinis ang aking kalooban. At lagi kong itinataas sa iyo, ano man ang aking kalagayan. Imperfect yun eh. Walang katapusang pag-aalay. Sapagkat yun ang katampatan nating paglilingkod sa Diyos. Marami tayong nakikita na paglilingkod sa pagiging preacher, deacon, o sharing. Bagamat yan ay means of grace. Hindi yan talagang totoong paglilingkod na kinalulugan ng Diyos. Ang totoong paglilingkod na kinalulugan ng Diyos ay ang ating pag-aalay ng ating sarili na banal at kalulugod sa Kanya. Lalo natin yung banal, di ba?
lumalayo, walang sanlibutan. So, kung gano'n ang ating relasyon, hindi tayo makakaya. Tayo naman. O Panginoon, salamat po sa inyong salita na mayroon kaming katiyakan sa oras po ng kagipitan. Walang iba kundi ang tumawag sa Diyos, tumawag sa iyo na Yahweh. At higit sa lahat, hilingin sa inyong Panginoon. Ayon po sa inyong kabutihan, ayon po sa inyong katapatan, at hindi po sa aming kakayanan, sa aming kasarili. Sa iyo lahat ng kapurihan, magpakailanman. Dalangin namin sa pangalan ng Panginoon.